sundalo, but they joined. They joined. Okay? They marched together, they joined para ipahirapan to si Jesus Christ. Alam po ninyo kung bakit? Kasi ang mga Roman soldier, galit na galit nga po yan sa mga Hudyo. Dahil sobrang titigas ng ulo, sobrang talagang as in galit sila talaga sa mga Hudyo. At alam po ninyo, naniniwala ako na ibinuhos nila yung galit, yung inis nila sa mga Hudyo kay Jesus. Dahil si Jesus Christ, Hudyo. Sabi nila, pagkakataon na namin to, makaganti dito sa mga pasaway na to. Okay? Ay, alam po ninyo ang ginawa nila sa ating Panginoong Hesukristo, hindi po sila natuwa lang na latiguhin ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po sila natuwa ron. Tingnan po ninyo ang kanilang ginawa. They strip Him and put a scarlet robe on Him. Pumili sila ng yung parang kapirasong tela lang, tinanggalan nila yung upper body ng ating Panginoong Hesukristo, yung telang kulay scarlet, inilagay niyo kasi po ang scarlet robe, yan po ay ginagamit ng mga royal blood. Okay, yan po ang suot ng mga royal blood. Kahit hindi hari yan, pero yan yung mga matataas, may lahing hari yan. Okay, so nilagay nila yung, ginawa nilang parang, ikaw pala yung Kristo, ikaw pala yung hari O so sinira nila yung pang-ibabaw ng ating Panginoong Jesucristo, nilagyan nila ng scarlet robe. Okay? Tapos po, and then, twisted together a crown of thorns. Yung iba naman, dahil marami sila, iba naman pumunta doon sa mga madamuhan at kumuha sila ng mga matatalim na na sanga na ito yung natawag na mga grass thorns na thorny na na makakapal po yan. Ganun, galing po ako sa Israel, bumili nga po ako yan Talagang pagkahinawa ko yun, saksakan ng tulis. Ang tigas. Okay? At gumawa po sila niyan. Okay? At yung ginawa nila na yan, sinigurado nila na mas maliit kaysa sa ulo ng ating Panginoong Jesus. Okay? At ang ginawa po nila, ito po ay buong lakas. Tandaan po ninyo, one of the best soldier during that time ay wala ba kundi mga Roman soldier. Hindi sila pwedeng talunin. They are invincible. They are talagang mga choice men. Okay? Ibig sabihin talaga well-disciplined, malalaki katawan. Para na tayo nanonood ng World Wrestling Federation dito. Okay? Malalaki po talaga sila. Okay? At makikita po natin, buong lakas yan. Anong ginawa nila rito? Di ba? Isipin ninyo, sinira nila yung damit, nilagyan nila ng kunyari parang scarlet robe, nilagyan nila ng corona, pero corona tinik. They were toying Jesus. Pinaglalaroan nila ang ating Panginoong Jesus. Wherein, nasa harapan nila ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Pero anong ginawa nila? They were toying with Jesus. Siguro sasabihin natin, nakakainis itong mga soldier na ito. Bakit ginaganito ang aking Panginoong Jesus? Pero alam po ninyo mga kapatid, sa panahon natin ito, maraming kagaya nito mga sundalo. Si Jesus Christ parang, pastime lang din sa kanila. Birthday ngayon, pupunta ako sa church. Mahal na araw ngayon, kinakailangan pumunta ako sa church. Wala akong ginagawa. Wala akong magawa, hindi ako busy ngayon, magbabasa nga akong Biblia. Or magpe-pray ako. Naku, kung kailan may mabigat na problema, saka na naman matindi naman ang prayer. Pagka may hihingin, naku naman, talaga naman doon naaalala ang Lord. Kunin niyo mga kapatid, minsan, magagalit tayo sa mga sundalo kasi they're toying. Okay? And they're playing sa ating Panginoong Jesus. Pero lang po ninyo, many people are doing the same. Just doing it in a different term. Pero ang tingin natin sa ating Panginoong Jesucristo, pastime. Maaring hindi natin siya nilalagyan ng koronang tinik. Maaring hindi natin siya niloloko, dinuduran kagaya nitong mga mga sundalong ito. Pero ang totoo, bakit nila ginagawa? Because their allegiance is not to our Lord Jesus Christ. Their allegiance is to the King of Rome or to the Emperor of Rome, not to the Emperor of Heaven. Kaya ganun sila.
Mga kapatid ko, tingnan natin ang ating mga sarili ngayon. Sino ba talaga nag-ahari sa buhay mo? Tingnan natin ang ating mga sarili ngayon. Are you playing church? Are you playing Christian? Naglililindol ngayon, di akin siguro kinakailangan magsisimba na ako ngayon. Naglililindol. Delikado. And it's you know, walang pinagkaiba yun sa, you know, you're playing. Okay, you're toying God. Gusto kong isipin po natin mga kapatid ko, ang Diyos seryoso po. Hindi sa panahon lang na wala kang ginagawa, gusto mo lang maglibang, o gusto mo lang magpalipas oras, o medyo natatakot ka lang, kaya gagawa ka ng mga bagay na gano'n. Tingnan po ninyo, itong ginagawa naman talaga nitong mga sundalo na to, kung napapansin ninyo, ito'y ginagawa sa hari. Nilalagyan ng corona, nilalagyan ng robe, lumuluhod. Kaya lang ginagawa nila rito mockery. Right? Alam po ninyo kung bakit soldiers mockery pinamagat ko doon sa third ko? Kasi marami pong mga Kristiyano ganun, mga tao ganun din. The mocking God. Alam po ba ninyo yung mga pagka mahal na araw nagpapapako, nagpapapako sa krus, tawag doon? Nagpipinitensya. They're mocking God. It's like, you know, gumagawa ka ng koronang tinik, nilalagay mo sa ulo ng Panginoong Hesus. Hindi naman kinakailangan gawin yun. Ang kinakailangan mo lang ay tanggapin mo si Jesucristo. Ang kinakailangan mo lang ay sagutin ang aking tanong. What will you do with Jesus? Nakita po natin itong 3 tauhan na ito. They made a serious mistake. Si Pilate, siya po ay nagkamali kasi hindi siya gumawa ng personal na desisyon. Sinaalang-alang niya ang desisyon ng iba. Ang mga tao, nagkamali sila kasi pumili sila at ang pinili nila ay iba, hindi si Jesus. At ang mga soldier, nagkamali rin sila. Sapagkat instead na maging totoo ang kanilang pagsamba sa hari, mockery ang ginawa nila. Mga anak ng Diyos, sa istorya pong ito, tatanungin ko kayo. Imagine ngayon, iniharap sa atin ngayon ang ating Panginoong Hesus. And now I will say, kagaya ni Pilato, sinabi niya gano'n. Mga taga-Lord of the Harvest, what shall we do with Jesus? Magiging sagot dapat mga taga-Lord of the Harvest. Jesus Christ is our King. That's why I will serve Him and I will obey Him. Amen. Jesus Christ is the Christ of my life. That's why, kahit na ano man ang mangyari, I will choose to obey Him. Gagawin ko ang the best ko para sa Kanya. If He is really your King. Mga anak ng Diyos, nandito po ngayon ang ating Panginoong Jesus. We're now facing Him. Yung 3 tauhan na sinasabi ko, wow, masasabi ko, they got close with Jesus. They were so close. And yet they are so far away with Him. Pero sa ngayon, ang kala natin, wala ang Panginoong Jesucristo dito. Pero tandaan po ninyo, through the presence of the Holy Spirit,